I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. But anyway, mayroon tayong upload videos update. Ito guys, mayroong statement si Jingo Estrada tungkol po dito sa sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na wag nang i-impeach si Sara Duterte. Pakinggan po natin ang kanyang mensahe mga kababayan. Impeachment will only sow divisiveness and distract us from the urgent and pressing issues we must collectively address. Impeachment moves should be firmly rooted in the principles of justice and accountability, not personal or partisan motives. Patuloy ko po na ipagdarasal at ihilingin ko na rin ngayong Kapaskuhan na manaig ang reconciliation sa pagitan ng ating dalawang pinakamataas na mga leader ng ating bansa para na rin sa kapakanan ng ating mga kababayan. Impeachment is a political process, not a judicial one. Sangayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. There are many pressing problems in our country that need to be addressed, not only by the two highest officials, but also by us, lawmakers. Impeachment will only sow divisiveness and distract us from the urgent and pressing issues we must collectively address. Impeachment moves should be firmly rooted in the principles of justice and accountability, not personal or partisan motives. Patuloy ko po na ipagdarasal at ihilingin ko na rin ngayong Kapaskuhan na manaig ang reconciliation sa pagitan ng ating dalawang pinakamataas mga leader ng ating bansa para na rin sa kapakanan ng ating mga kababayan. O, narinig nyo yun mga kababayan, reconciliation sabi niya. Bakit? Inaaway ba ni Pangulong Marcos si Sara Duterte? Ano po ang legal basis? Ano po ang basihan? Ha? O, bakit? Ano ang problema ni Sara Duterte kay Pangulong Marcos Jr.? Inaaway ba siya? May kasalanan ba si Pangulong Marcos Jr.? Sino ba talaga ang nang-aaway? Sino ba talaga ang nanggugulo? Eh di ba si Sara Duterte? Oh, ang umpisa yun, yung issue niya dito sa confi funds niya. Eh di ba? Sinita siya ng House Committee. Tinatanong kung saan napunta yung pera. Bakit hindi niya kayang sagutin yun? Doon lang yung ang umpisa noon, nagwawala siya, ayaw niyang masita. Gusto niya masunod yung gusto niya, hindi pwede. Pera ng taong bayan yun, kaya sagutin niya. Ha? Kung sagutin niya sana ng maayos, hindi tapos na sana ang problema. Hindi yung nagwawala siya. Tapos isisisi kay Pangulong Marcos Jr. Ano ang kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. sa kanya? Sige nga, may kasalanan ba ang Pangulo? Ito kasi sa Sara Duterte. Anong kasalanan ni Pangulong Marcos Jr.? Yung mga Duterte ang naggugulo sa pamahalaan. Oh, 'di ba? Dapat tumigil na sila. Kung gusto nila umupo sa palasyo, maghintay sila sa 2028, idaan sa proseso. Hindi yung idaan sa dahas. Sos, atat na atat kayo. Napakagahaman naman ninyo sa kapangyarihan. Oy, nandahil lang sa confidential fund, nagwawala yan si Sara Duterte. O, ibahin mo rito, nasyonal dito. Iba yung sa Davao. Sagutin mo yung issue mo. Hindi yung isisisi mo kung kahit kani-kanino. Ano kahilo? Yung klasik ang tao. Yung asal mo hindi pang professional, pang unprofessional, parang abnormal ang dating ganun. Tuloy ang bansag sa iyo magpatingin ka na lang sa Mandaluyong. Parang may sayad ka na ganun. Para sabihin ko sa inyo mga kababayan, walang kasalanan ng Pangulo, walang legal basis na para masabihin nyo, itong ganitong Pangulo kailangan patalsikin. Bakit? Nagpabaya ba ang Pangulo? Ang ganda-ganda nga ng performance niya, ang ganda-ganda nga ng pamamalakad niya. Tapos kayo, nanggugulo kayo. Wala na lang kayong ginawa kundi manggulo. Pang sariling interest lang ang inatupag nyo. Ang kapakanan ng mamayang Pilipino, hindi nyo iniisip. Ang daming naghihirap. Pera ng bayan yun.
600 million plus, di ba? Saan napunta yun? Akala nyo kasi titigilan kayo ng house. Yun ang doon kayo nagkakamali. Kailangan malaman kung saan napunta yung pera. Walang walang paboran. So dahil dito mga kababayan, dito sa impeachment na ito. Well, ako sa totoo lang, agree naman ako doon sa sinabi ng Pangulong Marcos Jr. Agree ako doon, guys, kasi ang impeachment kasi maraming trabaho yan. Siyempre, dadaan pa sa Senado, sa Kongreso, matagal, no? Matagal. At hindi na makakapagtrabaho yung mga congressman, hindi na makakapagtrabaho yung mga senador, dyan na lang nakatutok sa impeachment na yan. Matagal talaga yan, maproseso. Kaya yung sinabi ng Pangulo, opinion niya lang naman yun, let me correct you guys. Opinion yun, hindi niya pinigilan. So, ibig sabihin, siguro, there's anytime pwede magsampa ang ibang tao ng impeachment kasi hindi niya naman pinigilan Kumbaga, opinion niya lang yun. Kasi, ito lang na nakikita ko, tulad doon sa sinasabi ko sa unang video ko, ang Pangulo, hindi sasang-ayon sa impeachment. So, ibig ko sabihin guys, di ba, pinadalhan siya ng supina ng NBI dahil doon sa pagbabanta niya sa Pangulo. Mabigat na kaso yan. Kaya doon na lang sa korte. Sampahan ng kaso yan sa korte. Di ba? Mas maganda doon. Isahan na lang. Doon na lang siyang sampahan ng kaso. Yun po ang isa sa mga reason siguro ng ating mahal na Pangulo. Kaya ang impeachment, wag na. Doon na lang sa korte. Much better. Para tuloy-tuloy. Di ba? So, ako guys, ang ayon ako sa Pangulo. Kaya wag nyo kaagad husgahan ng Pangulo, mga kababayan, kasi hindi nyo alam ang kanyang desisyon. Trust lang tayo sa kanya. Maano yan, matalino. Alam niya ang ginagawa niya. Pangulo ng bansa, kaya alam niya kung ano ang maganda o ano ang mali. Kaya ako trust ako sa Pangulong Marcos Jr. 'Di ba? So maganda yung kanyang idea na wag nang impeach. Sang-ayon ako dun. Kasi matrabaho talaga 'yan. Naalala ko yung kay Joseph Estrada, guys, talaga abuti ng ilang buwan 'yun. So dahil dito, doon na lang sa korte, sampahan ng kaso 'yan para matuluyan. 'Di ba? Ang akala nyo kasi porque sinabi ng Pangulo na hindi ko papalagan ko yung sinabi ni Sara na binantaan niya na patayin. Pinalagan ng Pangulo, di ba? Tingin nyo, yung sinabi niyang papalagan ko, hindi niya itutuloy. Doon kayo nagkamali. Mali kayo doon. Kaya nga may korte kasi kakasuhan yan si Sara di ba, sa ginawa niya yung pagbabanta. Di ba? Malaking mabigat yun. Papatay mo ang Pangulo. Sus, Mariusip. Mabigat na kaso, kaya doon na lang dalhin sa korte. Mas maganda yun. Yan, maganda ang idea ng Pangulo, guys, hinusgan nyo kaagad Sabihin nyo weak leader. Hindi. Katwiran niya kasi, total naman, magsasampa ng kaso kung sino man yan, dahil di ba sinupina ng NBI yan, di harapin niya doon sa korte. Doon na lang siya kakasuhin, sampahan siya ng ng kaso. Mas maganda doon. Maganda yung idea ng Pangulo hindi nyo kasi nagigets. Inusgan nyo kaagad na weak leader. Hindi ganoon. Mali kayo doon, mga kababayan. Matalino ang Pangulo, kaya alam niya ang gagawin niya. Ano ang mali at anong tama. Marami kasing trabaho ang House. Maraming trabaho ang Senate. Kung mag-impeach abutin ng siyam-siyam. Matagal yan. So, mas maganda sa korte na lang. Total naman doon kakasuhan yan. Doon na lang. Dapat sampa ng kaso para matuluyan. So, dahil dito sa statement ni Estrada, well, mga kababayan, para sa akin, ang Pangulo walang kasalanan. Dapat si Sara ang humingi ng tawad. 'Di ba? Kung gusto niya makipag-ayos. Bakit si Pangulong Marcos Jr.? Bakit? Kailan ba niya ginulo ang mga Duterte? Ang mga Duterte ang nanggugulo. Tingnan niyo yung mga rally niya ngayon. Ano yung tawag doon? Pang-aagaw ng pwesto. Kahiya-hiya naman. Gahaman sa kapangyarihan. Hindi kayo makapaghintay sa 2028. Hello. Dadaan nyo sa proseso, hindi yung sa dahas. Mahiya-hiya naman kayo. Hindi kayo makapaghintay. Patalsikin nyo ang Pangulo. Ang ganda-ganda ng takbo ng ekonomiya ng bansa. Di ba? Ang ganda ng performance niya.
Mga anti-Marcos lang hindi sang-ayon eh. Kasi antay sila eh. Oh, doon sila sumusuporta sa mga sa mga politician na pulpul. Doon sa mga politician na mamatay tao at kurakot, doon sila. Oh, tatanggalin mo ang pangulo tapos ipalit mo yung kurakot tsaka mamamatay tao. Ano na lang mangyari sa Pilipinas, aber? Pupugaran na naman tayo ng sindikato. My goodness, magiging diktador yan. Marami na naman matukhang. Hindi tayo papayag. Hindi pwede yan uupo sa Malacanang. So yun mga kababayan, maraming salamat sa inyong watching. Bye and babush. God bless Philippines. Don't forget to like, hit the bottom bell. Okay?